Tara mga ka-riders, samahan nyo kami mamasyal sa summer capital ng Pilipinas. So ngayong araw mga ka-riders, babiyahe kami ng Baguio City. Mula dito sa Taguig City. 2 AM ngayon ng madaling araw. Ito ang naplano naming pag-alis para hindi maipit sa traffic. Bale October 18, 2022 pa ito na biyahe namin mga ka-riders, ngayon lang na edit. Kasi super busy sa mga dapat unahin, lalo na ang hanap buhay. Sa mga hindi pa nakapunta ng Baguio, ito na ang sign para pumunta kayo. Napakasulit talaga na lugar. Lalo pag stress ka sa work mo or sa buhay mo. A few moments later. Dahil October na buwan ito, inaasahan na namin na uulan sa gitna ng aming biyahe. So expect namin na uulan talaga. Sa bandang Novaliches na kami naabutan ng ulan. May kalakasan ng ulan, kaya napag-isipan namin na samilang muna sa tabi at hintayin na hamina. 3:28 AM. Sa wakas tumela din ang ulan, tuloy na ulit ang biyahe papunta ng Baguio. Sa mga magbalak po pamunti ng Baguio na nakamotor, panoorin niyo po hanggang dulo. Para may mga idea po kayo, nakaka-enjoy ang magmotor, nakakapagod lang, pero ang saya at ang sarap sa feelings na nagmamotor ka papunta ng Baguio. So ayon mga ka-riders, bumuhos na naman ang ulan sa may Bulacan. Kaya no choice kami, hento na naman, may mga kapote naman kami, ayaw ko lang talaga ipilit. O na madilim pa, pangalawa malakas talaga ang ulan, mahihirapan lang ako makita ang daan. Kaya for safety sa aming dalawa hindi ko na pinilit. Kain na lang muna tayo ng cup noodles mga ka-riders, habang nagpapatila ng ulan. 2,000 years later. At makalipas ang isang oras mahigit, tumila din ang ulan. Hindi ko na malayan, hindi pala naka-record ang biyahe namin mula Bulacan hanggang Pampanga. Buti huminto ako at tiningnan. Ayon nga hindi naka-on ang camera ko, dito mga ka-riders, maganda na ang panahon, pasikat na si Haring Araw. Pampanga pere naman ito, hindi ko lang alam saan banda sa Pampanga, hahaha. Dito parang walang bakas ng ulan, tuyo ang daanan. Lumiwanag na nga, dito mga ka-riders, nasa Tarlac na kami nito mga 5:45 AM, ito ang ganda ng daan. Ang luwang pa kasi umaga pa lang, hindi pa busy ang kalsada na ito. Alams na ang nasa isip pag ganyan kaluwag ang kalsada, hahaha, wag mo subukan, masisira ang buhay mo, hahaha, joke lang mga ka-riders, ride safe always. Gas up muna mga ka-riders at pahinga na din ng konti, medyo malayo-layo palalagbayin namin, so nasa bahagi peren ito ng Tarlac, 7:30 AM na pala ito, medyo busy na din ang daan. Okay talaga pag probinsya, sariwang hangin malalanghap mo, hindi tulad sa Maynila sariwang usok, hahaha. At dito kahit 7 na ng umaga hindi mo ramdam ang traffic. Okay na din ang panahon, ramdam na si Haring Araw. Sa araw na din pala na ito mga ka-riders, may low pressure area na papasok ng Pilipinas. Kaya nangangamba na naman ako baka pag-akyat na namin ng Baguio, bigla umulan ng malakas at magka-landslide. Kaya pinagdarasal ko sana hindi mangyari ang ganon, ang hirap kasi pag ganon, overthinking agad, hahaha. Tips lang mga ka-riders, pag hindi nyo kabisado ang lugar or daan, wag po kayo magpabilis ng takbo, kahit sabihin na natin maluwag ang daan. Lagi dapat tayo alisto kasi baka may biglang tatawid na mga hayop or hindi kaya tao. Takbong pogi lang para ligtas makakarating sa pupuntahan, at hindi na rin makaabala. Ride safe always mga ka-riders sa araw-araw na biyahe. Oy, nakikita nyo ba yun mga ka-riders, ang pulang bahay? Hahaha, tambayan ng mga pogi yan. Buti na lang hindi ako pogi kaya hindi ako natambay dyan. Pabulong naman sa mga poging nakatambay na dyan, anong meron sa loob niyan, hahaha. At ayon sa wakas, Pangasinan na, medyo nakakaramdam na ng gutom ang kasama ko. Kaya naghahanap na kami dyan ng makainan, sa kasamaan wala kaming nakita. Kaya dumiretso pa kami papunta ng bayan Pangasinan, baka may makainan doon. Hindi ko lang na-videohan mga ka-riders ang pag-stop over namin sa La Union, doon na din kami kumain at nagpahinga. Para diretso na kami paakayat ng Baguio habang maganda pa ang panahon, mahirap na maabutan ng ulan sa bundok.
Ito na ang tunnel paglusot mo dito Baguio na mga ka-riders, kita naman ang fog sa daanan. Ito talaga ang sarap sa feeling sa wakas kunti na lang mapupuntahan na namin ang dati pangarap lang namin puntahan na lugar, ngayon ito na kunting push na lang. Unang destination namin ay ang bahay kung saan kami magstay, 5 days pala kami dito sa Baguio mga ka-riders kaya madaming oras kaming gumala at mag-adventure dito sa Baguio City. Tips mga ka-riders, maganda, kung may tutuluyan na kayo, bago kayo pumunta ng Baguio. Para iwas hassle na, sa Agoda kayo maghanap, ang mura lang, Agoda baka naman. Sa oras na ito kabado, 20 ako, kasi akala ko nasa expressway ako, buti naman akala ko lang, hahaha, first time ko lang din talaga makapunta ng Baguio ng nakamotor. Bungad palang sulit na, lalo kami na-excite, may mga list na din kami para sa mga tourist spot dito sa Baguio, para iwas hassle na, para alam namin kung saan kami pupunta. Plano namin day 1 Burnham Park kasi malapit lang ang nakuha naming bahay sa SM Baguio, walking distance lang mga galon kung saan kami nakastay. Kaya tip ko sa inyo pag pumunta kayo ng Baguio, ang kunin yung bahay or hotel ang malapit sa mga park. 6.5 hours later. Dito kami nakastay guys. Tara pakita ko sa inyo ang magandang bahay na ito. Sulit talaga para sa amin. Dito makita mo ang magandang view. Ito naman ang room namin. May ref, TV, wifi at napakaganda na CR, may water heater din. Kaya hindi ka talaga lalamegan habang naliligo ka. May cabinet din para may lagayan kayo ng mga gamit. May maliit din na electric fan, pero hindi namin nagamit ang electric fan kasi ang lamig na haha, may maliit din na mesa para sa pagkain nyo, at simpre ang kama na super lambot. A few minutes later. Time to gala na, ang onang sinakyan namin dito ang bangka-bangka sa Burnham Park, 200 lang bayad guys hanggang magsawa ka na. Shout out kay sir na may-ari ng bangka ang bait, dyan kung napapansin nyo iba pa kulay ng tubig, ngayon kasi malinis na ang tubig doon. Pagkagat ng dilim diretso na kami ng SM Baguio, hirap pala maglakad-lakad dito sa Baguio guys nakakapagod, kahit malapit lang ang lalakarin ng hirap kasi akyat baba, haha pero okay lang sulit naman. Napakaganda ng SM Baguio, tapos ang ganda din ng view. Napakasulit talaga ng binyahe namin makarating lang sa lugar na ito, napapaisip na naman ako, paano kaya nila ginawa na nasa tuktok ng bundok tapos ang laki, ilang months or years kaya bago natapos ito, ang husay ng nagplano nito. Dito papunta kami ng Sky Ranch. Bali likod lang siya ng SM Baguio, mag-rides kami doon, try namin ang Baguio Eye. Dito guys nakapasok na kami sa Sky Ranch, may ticket na din kami para sa Baguio Eye. Bali iba yung bayad nag-entrance fee at ang ticket para sa mga rides. Paakyat na kami dito para sumakay sa Baguio Eye or Perez Well. Ito nasasakay na kami. Bali isang ikot lang pala ang 150, pero sulit naman kasi ang bagal lang naman ng pag-ikot, at may aircon sa loob para hindi mag-fog ang salamin, para kita pere ng view. Sobrang ganda ng view grabe, hindi ko lang alam saan ang mataas ang MOA Eye or ang Baguio Eye, pero napakasulit na experience too. Para pagtanda makikita ko na nakapunta ako sa lugar na ito. Nag-try din ako sa shoot the ball game, kaso hindi pinalad, wala na ang shooting ko dati nung naglalaro pa ako ng basketball, hahaha akala mo talaga shooter 151 ball. Hanggang dito na lang muna ang video mga ka-riders, medyo mahaba na ang naikwento ko sa inyo, abangan ang part 2 ka-riders, kasi mas madami kaming pupuntahan, tulad ng Strawberry Farm, Igorot Stone, Color Valley, Sison Road at iba pang tourist spot dito sa Baguio. Pa-follow kung nagustuhan mo ang video na ito, at subscribe sa aking YouTube channel Motorens PH. Maraming salamat sa panunood, ride safe always mga ka-riders.